separated at birth ang isang pares ng kambal. Mahigit 5 dekada na ang nakalilipas. Magkita kaya silang muli? Kambal na pinaghiwalay ng tadhana. Diary na naglalaman ng detalye ng kanilang mga katauhan. Kwentong pang soap opera. Pero sa maniwala man kayo o hindi, nangyayari sa totoong buhay. Ang kwentong ito ang pruweba. Nito lang nakaraang linggo, pauwi na sana ang 56 anyos na si Maria Teresa Bañez o Tere matapos siyang magpa-check up sa ospital. Nung biglang may tumawag sa kanyang Marites. Marites? Nga naman gwapa ka nakaayo, day. Uy, nabinyo kag dato, day. Hindi po Marites ang pangalan ko. Sus, Ate Marites, sabi niya. So, lumingon na rin ako. Sabi niya, Ate Marites, tapos anong ginagawa mo dito? Lagi si Marites, day. Bagamat hindi Marites ang kanyang palayaw, ang estranghero, pilit siyang tinatawag na Marites. Dahil nga ako si Marites, hindi kita kilala. Ikaw si Marites, day. Uy! Dito na naalala ni Tere ang kwento ng kumupkup sa kanya na meron daw siyang kakambal. Maya-maya, nagbisaya. So, hindi ko naiintindihan ng Bisaya. Kasi sabi ko, sorry ha, hindi ako Marites. Pero sigurado ka bang kamukha ko yung... Oo, ate. Si Ate Marites, ganyan-ganyan mukha. Sabi ko, kapatid ko yun. Sabi ko, saan yun? Nasaan? Dating OFW, ang byuda na ngayong si Tere. Dito siya nakatira sa Parañaque, kasama ang 7 niyang mga anak. Bata pa lang daw siya, alam na niyang ampon siya. Ako'y inampon mula sa isang government hospital. Sa pagkakaalam ko rin, kambal kami. Kaya yun yung masakit kasi wala kang sense of identity. Hindi ka kumpleto. At bago raw pumanaw ang umampon sa kanya, naikwento nito kung paano napunta sa kanila si Tere. Ang tunay na ina raw ni Tere, nagngangalang Matilda, apo raw ng isang mayaman at nagmula sa isang kilalang pamilya sa Cotabato. Ngunit nung nalaman ng mga magulang nito na nagdadalang tao siya, iniluwas daw si Matilda sa Maynila para dito itago ang kanyang panganganak. Nung ito'y nagsilang, doon palang nalaman na kambal na babae ang kanyang mga anak. Pero pagkasilang sa kambal, agad daw pinaghiwa-hiwalay ang mga mag-iina. Pagkapanganak sa amin, hindi na niya ito inabutan pa kasi inilipad din siya. Sabi kasi private plane or private helicopter. Ang kumupkop kay Tere, mga nurse at pharmacist sa ospital. Nung nasa kolehiyo raw si Tere, sinubukan pa niyang mangalap ng impormasyon tungkol sa kanyang kakambal. Una niyang pinuntahan ang ospital kung saan nanganak daw ang kanilang ina. Miss, bakit po may nakabura dito? Hinala ni Tere, mga pangalan nila ng kanyang kakambal ang mga nabura. Na-crossed out dun sa date na ipinanganak kami. Wala akong makitang details doon. Pero taong 1993, bago mamatay ang umampon kay Tere, may ibinunyag ito. Mahahanap daw ni Tere ang kanyang kakambal sa pamagitan ng isang diary. Sa diary na ito, nakasaad daw ang pangalan ng kanyang kakambal. Ang pangalan ng umampon dito, pati na ang lugar kung saan sila matatagpuan. Sinubukan ni Tere na hanapin ang diary, pero nabigo siyang muli hanggang siya'y nagpakasal at naisantabi ang paghahanap sa diary. Hanggang nito ngang nakaraang linggo, may estrangherang tumawag kay Tere ng Marites. Siya si Fe. Namukhaan ko na para siyang si Ate Marites na taga sa amin. Sabi ko, taga Maasin po ako, Maasin Southern Leyte. Sabi niya, umiyak na siya. Yun na yung sinasabi niya. Naku, kapatid ko talaga yan, yung sinasabi mong Marites. Sabi ko, matagal ko na siyang hinahanap. Kaso lang hindi daw niya makikita sa social media kasi ang tinatype niyang pangalan, Maria Lourdes. Pero sabi ko, hindi po Maria Lourdes ang pangalan niya. Marites Bacolpo. Agad niyang kinuha ang mga impormasyon mula sa babae sa ospital. Ito na kaya
ang kakambal ni Tere. Pinuntahan ng aming team ang pinaniniwalaang kambal ni Tere na narito raw sa Maasin sa Southern Leyte. Siya si Maria Teresa Baculfo o si Marites. 76 anyos din at katulad din ni Marites, ipinanganak February 12, 1960. Unang tingin pa lang, magkamukhang magkamukha si Tere at si Marites. Walang kaduda-duda, kambal nga sila. Sinasabi, ampun ka lang, kaya alam ko. Tinanong ko naman yung nag-ampun sa akin kung sino ang magulang ko. Tapos ibalik na lang ako doon. Pero wala naman sinasabi. Masakit. Kasi ano mo wala kang kakampi. Kwento ni Marites, alam din niyang meron siyang kakambal na babae. Masakit kasi wala kang masasabihan. Kung may problema ka, ikaw lang. Yun. Mahirap na alam mo, may relative pero hindi na, alam mo namang hindi totoo. Hindi raw natanggap ng ilan na ampon si Marites, kaya napanghinaan daw siya ng loob noon. Nung binawian ng buhay, ang babaeng umampon sa kanya, nag-alsabalutan siya. Kinalaunan, natuto raw siyang tumayo sa sarili niyang mga paa hanggang nagkaroon ng sarili niyang pamilya. May contact pa po ba kayo doon sa pamilya na umampun po sa inyo? Wala na. Kasi yung parang kapatid ko, sabi, pag bumalik ka dito, babarilin kita. Makailang beses din daw niyang sinubukang hanapin ang kanyang kakambal. Pero ipinasa Diyos na lang daw niya kung magkukrus pa ang kanilang mga landas. Dasal-dasal ko kasi lagi na makita ko yung kambal ko. Siya lang ang tunay kong parang relative ma. Dinadasal ko na sana matanda na kasi din ako, baka bigla na lang may mangyari sa akin. Sana naman makita ko muna siya. Samantala si Tere, hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Sa tulong ng social media, nagtagpo sila ng kanyang nawawalang kakambal. Ang brother ko nakapansin na, pero manang, sabi niya 2013 na yan. Yung picture na yan, hindi na siya nagbukas since then. Buti pinasulat ko kay Fe, may Asuncion. Nag-message muna ako kasi baka hindi ako sagutin. Tapos sabi ko, tatawag ako. Tapos nung tumawag ako, si Marites na yung... Kamukhang kamukha kita. Kumuhay ka. Hindi din siya nakapagsalita. Iyak na din siya ng iyak. Kasi hinahanap din nga niya ako. Tapos nang makita ko siya, akala ko ako din yun. Sabi ko, mukha ko yan. Hindi, sabi ng pamangkin ko, hindi ito, ikaw, ito yung maliit. Yan ang kambal mo, yan yung malaki. Gano. Hindi rin ako nakapaniwala. Hindi ako makapagsalita. Kasi hindi ko akalain siya yun. Naikwento raw ni Tere sa kamag-anak ng mga umampon sa kanya na nakita na niya ang kanyang kakambal. Hanggang nabanggit daw ang tungkol sa hinahanap niyang diary na naroon lang pala sa kanilang bahay. Ito yung sinulat ng umampon sa akin bago siya mamatay noong 1993. So, nakalagay din dito na ako ay hindi inuwi agad. Si Marites kinuha agad, pero ako naiwan sa ospital. Sa nakalagay sa diary na to, parang February ako pinanganak, August nila ako inuwi. Siguro titignan kong maigi. Hawakan mo yung mukha niya, titignan kong maigi. Siguro from head to toe. Masaya ako kasi kami mag-aalaga na rin sa kanya. 5J649 and this is bound for Tacloban. Nito lang Biyernes, kasama ng aming team, lumipad patungong Southern Leyte si Tere. Baon ang diary na nahanap na rin niya sa wakas at ang pag-asang personal niya nang makakaharap ang kanyang kakambal. Ang pantalang ito sa Maasin, ang paborito raw pasyalan ni Marites nung siya'y bata pa. Ang hindi niya alam, dito rin niya muling makikita ang taong nakasama niya sa sinapupunan ng kanilang ina na mahigit 5 dekada nang nawalay sa kanya, ang kanyang
kakambal. Agenda si Martis Bacolfo. eh. Martis Bacolfo. Kinsa man? Naghanap sa'yo sa admin. Kinsa man? Punta muna tayo sa admin. Hindi pa nakikita. Ha? Kinsa man? Di mo kilala? Dong? Hindi ko kilala. Or si Sir? Sino ba to? Akala ko hindi ko pa pupunta eh. Akala ko mag-iipon pa kong pamasahin. Sama na sa akin. Ito yung pinanghahawakan ko na papel magmula noong na alam ko na magkakambal tayo. Hawak-hawak ko yan. Kahit saan ako pumunta eh. Yan, hinawakan ko na yan magmula nun. Tapos tuwing meron taga Cotabato o taga Leyte, nagbibigay ako ng number ko. Hanapin ka. Kaya lang, hindi naman bumabalik yung tawag sa akin. Ang nanay daw natin, Matilde Briones. Ang lola niya, Marcela de Mayo. Tapos ang lolo din ng nanay natin, yan, makalagay Provincial Treasurer ng Cotabato. Ikaw yung nauna, G2, makalagay. Tapos ako yung sumunod. Tapos na-blessed daw tayo sa ospital bago tayo nagkahiwalay. Masaya. Masaya. Hindi. Masaya talaga. Masaya ako. Bakit nga ba ganun na lang kung magbiro ang tadhana? Ang mga napapanood sa pelikula o sa mga telenovela, nakathang isip lang, nangyayari rin pala sa totoong buhay. Ano paman, ang importante, ang kwento ni Tere at Marites, merong happy ending! Hinahanap namin yung nanay namin. Sana sa pamamagitan dito, makikita namin siya. Pangalan niya si Matilda. Sa akin alam, Matilda Damayo Briones kasi. O, sa akin naman, Matilde de Mayo Briones. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.